Nagrereklamo ngayon ang ilang barangay captain sa bayan ng Plaridel sa lalawigan ng Misamis Occidental dahil mismong ang mga guro umano ang naglakad ng kanilang mga papeles upang makahingi ng ayuda sa pamamagitan ng ayuda sa Kapos ang Kita program. Tanong ngayon ng mga kapitan, bakit sila hihingi ng financial assistance gayong sapat naman ang kanilang kinikita bilang guro? Narito ang balita ni Almar Forsuelo. Ang mga guro ay modelo ng kabutihan at disiplina. Sila ay nagbibigay inspirasyon sa kanilang mga estudyante na bilang Pilipino, kailangan na sumunod sa mga alituntunin at maging mas mabuting individual. Ngunit para sa ilang mamamayan sa bayan ng Plaridel sa probinsya ng Misamis Occidental, nawala ang kanilang respeto sa ilang mga public school teachers sa nasabing bayan. Dahil kung sino pa ang inaasahan nila na dapat maging modelo ng kabataan, ay sila pa ngayon ang nangunguna sa panluloko. Reklamo kasi ng ilang barangay captain sa bayan ng Plaridel, ang mga guro ang mismong naglakad at nagproseso sa mga papeles upang maging kwalipikado silang benepisyaryo sa ayuda sa Kapos ang Kita program o AKAP na isa sa mga programa ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Sa eksklusibong panayam ng SMNI News sa mga barangay captain sa naturang bayan, inilahad nila kung papaano ang umano'y ginawang pandaraya ng ilang public school teachers para maging kwalipikadong benepisyaryo sa naturang programa. Ayon kay Robel Lantixe, barangay captain sa Barangay Unidos Plaridel, nasa humigit kumulang 40 public school teachers ang lumapit sa kanya upang magpapirma ng certification na nagpapatunay na sila umano ay mahirap at hindi sapat ang kinikita upang sa gayon sila ay makatanggap ng financial assistance sa pamamagitan ng AKAP. Sa nasabing certification, hindi umano nakalagay ang tunay na propesyon ng guro at nakalagay din umano sa papel na nasa 5,000 pesos pababa ang income nito buwan-buwan, bagay na kanyang ipinagtataka dahil ang mga nagpapirma sa kanya ay mga lehitimong public school teachers sa kanilang barangay. Pero yung nakasulat dun sa papel is hindi sila teachers. Hindi. Sige, nagtanong nga ako sa kanila kung anong i-attach nyo na ID. Hindi yung professional ID nila, hindi nila gagamitin yon. Yung So ibig sabihin na talaga. Doon ko nalalaman, wala, bakit ganun? nabudol kayo? Oo, nabulol. Pero tapos na. Nakapirma na ako. Mga more or less, mga 40 plus. So na mga teacher na nabigyan ko. Ang nakalagay doon, for 5,000 below yung income nila. May mga private tutor, may vendor, may farmer, may cooker, mga ganyan-ganyan. Yung low profile talaga na nangailangan ng ayuda. Kaya para sa kanya, niloko siya ng mismong mga guro. Yung nangyari, parang nangluloko lang sila. Then, parang nawala na yung nila pagka-teacher nila. Base sa inilabas na Memorandum Circular No. 04, Series of 2024 ng DSWD, dito nakapaloob ang mga guidelines para sa mga kwalipikadong benepisyaryo sa ayuda sa Kapos ang Kita program o AKAP. Nakasaad dito na ang magiging benepisyaryo ng naturang programa ay yung mga kabilang sa low income category. Ang panloloko ng mga guro ay naranasan din ni Ronaldo Dialogo, barangay captain sa barangay Dibolok sa bayan ng Plaridel, Misamis Occidental. Ngunit sinabi niya na wala siyang pinirmahan kahit na isang certification na nilalakad ng mga guro dahil maaga siyang inabisuhan ng kanyang abogado na mali ang ginagawa ng mga guro. Nung una, bago sila nang hingi sa akin ng certificate of attestation, talagang nagtaka na ako. Kaya nga, ang ginawa ko, nag-inquire ako, nagpunta ako ng legal, napa-advise ako ng abogado kung talaga ano ang pinakamaganda kong gawin. Hindi ko na pinirmahan kahit isa, wala akong napirmahan sa akin. Dahil nag-advise ng abogado, delikado ako pag nakapirma ako ng certificate na yon. Dagdag pa nito na ang certificate na pinipilit sa kanyang papirmahan ng mga guro ay nakaplansya na. Ibig sabihin, hindi ang kanilang barangay ang gumawa ng certificate. Tapos, certified by punong barangay na hindi yung barangay ang gumawa. And then, nakalagay doon sa certification na papirmahan sa amin bilang punong barangay, nakasulat doon na tutor and then low income. Paano maging low income ang mga teachers na hindi sila bilong sa low income? Alam naman nating lahat na yung teachers ang pinakamagandang sahod nila. Hindi tuloy maiwasan ni Ronaldo na magtanong kung sa kanilang bayan lang ba ito nangyayari. Yung AKAP kasi,
is para yan sa mga kapos ang kita. Paano maging kapos ang kita ang mga teachers na alam naman natin, hindi sila kapos ang kita? Yun ang question ko sa gobyerno. Bakit nangyari ba ito? At saka, sa Misamis Occidental lang ba ito nangyari? Ganito din ang naranasan ni Barangay Captain Janeline Baliton. Nangyari, blanco yung, okay na, blanco yung ilagay, sabi ganun. Walang pangalan, walang profession, sila maglalagay lahat. Tapos sabi ko, doon ko na-realize, nakapirma na ako eh. Tapos na-realize ko, bakit blanco pala yun? Bakit ganun? Sabi ko ganun ba? Tapos tinawagan ko yung teacher, sabi ko, ma'am, ano nilagay nyo na profession doon sa blanco? Sabi ko ganun. Hindi siya, parang naputol kasi yung tawag namin. Nag-message siya sa akin. Cap, name lang, name, age, tsaka status. Yun lang daw yung nilagay. Maging siya ay nawalan din ng respeto sa mga guro. Ang akin lang kasi, teacher kayo eh. Kumbaga pa, pag naghingi kayo sa akin ng ganun, so trust ako na hindi nyo gagamitin sa ang tawag niya, yung pag sisinungaling. Alam niyo yung profession nyo eh. Eh bakit nangyayari na ganun? Lahat kayo naging private tutor. Bakit dinidegrade nyo? Kung ano yung, di ba, kung ano yung posisyon ninyo ngayon. Para naman kay Kapitan Joseph Gayranod, Barangay Captain ng Northern Poblasyon sa bayan ng Plaridel, na masama ang kanyang loob sa pinapapirma ng mga guro na certification para lang makakuha ng ayuda. What I did was, kasi yung certification nga, may format sila na binigay, and then dapat ilagay doon na yung income nila hindi talaga enough para sa pangangailangan. So, yung mga teacher, usually yung kanilang income na pinapalagay doon sa certification was only 2,500. And then, ang nangyari pa is walang date yung certification. So, ang ginawa ko na lang, in-explain ko sa kanila, and then sinabi ko sa kanila na allow natin na falsification ito. So, para safe din ako, pipirma kayo na nirelease ko itong certification due to your insistence at saka this is under protest. Gumawa ko ng yung certification mismo sa lower part ng certification, nilagay ko doon. Issued due to our insistence and under protest. So nag-sign yung teacher sa certification. Ipinakita din ng mga barangay captain sa SMNI News ang text message na tinanggap ng mga teachers na galing umano sa DepEd supervisor. Sa nasabing message, nakapaloob ang instructions na dapat gawin ng mga guro upang makatanggap ng payout. Nakalagay din dito na dahil hindi sila kwalipikadong makakatanggap ng financial assistance, ay dapat maghanap sila ng ibang trabaho na mababa lang ang income. Dahil dito, tinungo ng SMNI News ang Schools Division Superintendent sa Misamis Occidental para bigyang linaw ang naturang issue, ngunit walang humarap sa aming team para magpa-interview. Agad naman naming tinungo ang Provincial Social Welfare and Development Office ng Misamis Occidental, ngunit hindi daw sila otorisadong magsalita hanggat walang pahintulot sa kanilang leader. Kasi we are not allowed by our leadership dito na sa Governor's Office po. Ngunit sa isang text message, sinabi ng Provincial Social Welfare and Development Office ng Misamis Occidental, hindi daw sila nakatanggap ng ganitong reklamo. Sa ngayon, nagsampa na ng reklamo sa DSWD at DepEd ang ilang mga concerned citizen sa naturang bayan hinggil sa nasabing issue. Tanong ngayon ng mga barangay captain na sina Robel, Ronaldo, Joseph at Janeline, saan o kanino humuhugot ng lakas ang mga guro na gawin ang ganitong hakbang at kung kanino nga ba galing ang utos. Para sa Diyos sa Pilipinas kung mahal, Almar Forzuelo, SMNI News.